Magandang umaga po sa ating lahat. At ako po ang naatasan na magturo ngayong umaga. At naalaala ko nung huli akong nagturo dito sa Bible class, ating pinag-aralan yung ang tao bilang makasalanan. At sa umagang ito, pag-aaralan natin ang kabayaran sa mga kasalanan. At napupunan ng lahat ng tao na umiiral ang kaguluhan o kasamaan sa mundo. Nakikita o nalalaman ng tao ang kasamaan sa pamamagitan ng pakikinig ng balita, aktwal na nakikita o naibahagi ng mga kaibigan o mga kasamahan. So sa mga ganito pong paraan o iba pang paraan, nakikita po natin yung kaguluhan ng mundo. Para sa marami, ang sanhi nito ay ang kahirapan. At meron po dito akong nakuwang ilang datos na nagpapakita ng kahirapan sa mundo. Ito po ay matagal ng datos, siguro mga 7 taon na ang nakakalipas. Ang sabi po dito sa datos, higit na 840 milyong katao ang kulang sa pagkain sa buong mundo. Higit sa 153 milyon sa mga ito ay edad 5 o pababa. 6 na milyon mga bata edad 5 o pababa ang namamatay sa gutom bawat taon. Dahil sa kakulangan ng pagkain, madami sa mga bata ang nagkakaroon ng problema sa isipan. Mahigit na 57 na bansa ang kulang sa pagkain para sa kanilang populasyon. So dahil nga po matagal na itong datos na ito, naniniwala po ako na mas malala ang kahirapan sa mundong ito. Para sa ilan, ilusyon lamang ang konsepto ng mabuti at masama. Ang problema, hindi maaaring isabuhay ng maayos ang mga paniwalang ito. Halimbawa, sila ay nakakaramdam pa din ng kalungkutan sa masamang pangyayari. So, yung pong mga nag-iisip na mga ganitong bagay isang ilusyon lang, ito po ay aktwal nila na nararamdaman o nararanasan na kung may dumadating na hindi maganda sa kanilang buhay, sila po ay nalulungkot. Ang puna po rito, lilikha ang tao ng sariling opinyon tungkol sa kasamaan sa mundo kung hindi aalamin ang mga kasagutan sa nag-iisang tagapangasiwa sa mundo, ang Diyos. So, ang Diyos po ang nangangasiwa at sa mundo, patuloy po siyang nangangasiwa. Siya po ang lumalang ng mundo at ito po ay pinangangasiwaan niya. At hindi po tama yung iniisip ng iba. Matapos lumalang ang Diyos, iniwan niya ang kanyang nilalang. So, siya po ang patuloy na nangangasiwa at may control sa lahat ng nangyayari. So, tingnan po natin ang kasagutan sa problema talaga ng mundo ito. Bagamat ang kahirapan ay talagang nangyayari at ito ay kasalukuyang nararanasan, hindi po ito ang kasagutan. Ang kasagutan po ay nasa banal na kasulatan ng Diyos. So, tingnan po natin yung Roma chapter 5 verse 12. Sabi po rito, sa pagkakasala ni Adan, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan. Pinapakita dito na ang kasalanan ay universal. Ibig sabihin ay pangkalahatan. Hindi ito nakakonfine lang sa isang lugar, kundi sa sanlibutan.
So, yun po ang tunay na pagtingin, tunay na pag-unawa sa kasalanan. Ang kasalanan din po ay total. Ibig sabihin ng total, lahat ng tao ay walang kakayahan na lumapit sa Diyos dahil nga po ang epekto ng kasalanan ay sila ay namatay, sila po ay nabulag sa katotohanan. At ito po ang sinasabi sa Titus chapter 1, verse 15, sa malinis ang lahat ng bagay ay malinis. Ngunit sa marurumi at hindi nananampalataya ay walang anumang malinis, kundi ang kanilang pag-iisip at budi ay pawang marumi. So yan po ang kalagayan natin. Kalagayan ng lahat ng mga makasalanan, tayo po lahat ang isipan ng ating puso ay marumi. Kaya na magkasala si Adan, ay namatay siya spiritually, kaya wala siyang kakayahang bumalik sa Diyos. So, ganun din po tayo. Ganyan din po ang sinasabi sa Roma chapter 8, verse 20-23. Ang sabi po rito, ang sanglilikha ay bumagsak sa pagkabulok dahil sa kasalanan. Nang nagkasala si Adan, ang kanyang kasalanan ay ibinilang sa lahat ng tao. Kaya kung ano ang kalikasan ni Adan, ay ganoon din ang kalikasan ng lahat ng tao. Sapagkat nung nagkasala si Adan, ito po ay naibilang sa atin, ito ay nai-impute sa lahat ng tao. Kaya lahat ng tao ay walang kakayahang bumalik sa Diyos. Dahil ang mga tao ay pinaghaharian ng kasalanan, ang sanglilikha ay bumagsak at patuloy na bumabagsak sa pagkabulok. Punto, matatapos ang kasalanan kapag hahatulan na ng Diyos ang kasamaan at mga kasalanan. So, matatapos lang daw po ang kasalanan sa mundong ito sa panahon na hahatulan ng Diyos ang kasalanan, ang lahat ng tao, ang lahat na makasalanan. At tingnan po natin ang patungkol sa paghahatol ng Diyos. Ang teksto po na ating gagamitin ay Roma chapter 1-18 and Romans chapter 1, 23-32. So, pakibasa nga po. At pinagpalit nila ang kaliwanagan ng Diyos na hindi nasisira sa mga iraming kawit ng tao na nasisira. Ng mga ibon, ng mga hayop, na may apat na paa at ng mga gumagapang. Kaya dahil sa mga pagnanasa ng kanilang mga puso, ay hinayaan sila ng Diyos sa kalumihan, upang matastanganin ang kanilang mga katawan sa kaligtahin ng sarili. Sapagkat pinalitan nila ng kasinungalingan ang katotohanan ng Diyos at sila'y sumamba at naging Diyos sa nilalang, sinalig na sa lumalang, siyang pinupuri magpakailanman. Dahil dito hinayaan sila ng Diyos sa mga mahahali ng pagnanasa. Pinagpalit ng kanilang mga babae ang likas na pagkagit sa diligas. At gayon din naman ang mga lalaki, nang iwan ng likas na pagkagit sa mga babae, ay natalag sa kanilang pagnanasa sa isa't isa. Gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki at tumatanggap sa kanilang sarili ng kaparasyahan ng kanilang pagkakamali. At palibhasa hindi nila pinabuting kilalanin ng Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin ang mga bagay na hindi nararapat. Napuno sila ng lahat ng... So, ang konteksto po ng ating binasa, yung teksto sa Roman 1:18 and 23-32, ay upang lubos na maunawaan ang kadakilaan ng kaligtasan dulot ng Ebanghelyo, ipinakita ni Pablo kung gaano kasama ang kasalanan. So dito po sa bahaging ito, bago niya sabihin ang magandang balita, ang
balitang pagliligtas ni Kristo, nagsimula siya sa kasalanan. So, para makita ng mga tao, makita ng mga makasalanan, ang kadakilaan ng Diyos, makita niya ang malaking ginawa ng Diyos sa kabila ng kanyang makasalanan. At dito po, nabasa natin, mula sa di pagpapasalamat at pagtalikod sa Diyos, hanggang sa iba't ibang gawaing immoralidad ng tao. So, ito po yung binasa sa verse 23 to 32. At ito nga po yung sanhi ng kasamaan ng mundo. At dito po binanggit yung mga kasalanan na sa ating binasa at ito po naman ay tunay na nangyayari sa ating mundo. Una, pagsamba sa Diyos-Diyosan, sexual perversion. Ito po ay sanhi ng hindi pagkilala na dalawa lang kasarian ang nilalang ng Diyos, ang lalaki at ang babae lamang. At bagamat nalalaman nila ang mga inuutos ng Diyos, hindi nila ginagawa ang mga iyon at sinasang-ayunan nila ang gumagawa ng mga gayon. So, tingnan po natin ngayon isang example. Meron pong nakabinbing batas sa ating Kongreso, yung SOGI Bill. So, dito po ay pinapayagan na mag-asawa ang babae sa babae, lalaki sa lalaki. So, ito po ay isang kasalanan at ito nga po dapat kilalaning kasalanan. So, ito po ay binabaliwala po nila ang utos na Diyos dahil ang gusto lang masunod ay yung kanilang desire ng kanilang puso. At binabanggit din sa atin ang iba't iba, binasa natin, ang iba't ibang kasalanan tulad ng kasakiman, puno ng inggit, pag-aaway, pandaraya, mahilig sa chismis at iba pa, at ito ay sanhi ng kasamaan dito sa mundong ito. So, sa puso po ng tao, nanggagaling ang lahat ng mga ito. At dito rin po sa ating binasa, tatlong ulit na binanggit sa verse 24, verse 26, and verse 28. Ang hinayaan sila ng Diyos dahil sa nais ng tao na magpatuloy sa kasamaan. Sila'y hinayaan sa lalo pang kasamaan. Kaya po kung babasahin natin, babalikan natin yung verse 24, verse 26, verse 28, nakasulot po dito, inuulit-ulit po ng sumulat. Hinayaan sa kasamaan. Sa verse 26, hinayaan sa kasamaan. At sa verse 28, hinayaan sa kasamaan. At ito nga po ay dahil nais ng tao na magpatuloy sa kasalanan. Bagamat alam nila ang utos ng Diyos, ay ito po ay kanilang binabaliwala at ang hinahayaan nila ay mangyari ang ninanais ng kanilang puso. Kaya habang lumilipas ang panahon, pasama ng pasama ang mundo. Ngunit dahil sa common grace ng Diyos, ang mundo ay pinapanatili ng Diyos. At ang tao nga po hinayaan ng Diyos sa kanilang kasamaan at ito ay nagre-resulta sa lalo pang kasamaan. At may isang halimbawa nga rin po kung naidadagdag, ang halimbawa ikaw ay nangungupit ng siguro bata ka pa at dahil nga po ang ito ay ginagawa mo, dumating ang pagkakataon na malaki na yung ninanakaw mo o kinukupit mo, kaya ito ay humahantong sa dadating ang panahon na ito ay magnanakaw ng malaki o at gagawa sila ng iba't ibang kasamaan para masunod ang ganito nilang gawain. Ang hayaan ng tao sa lalo pang kasamaan ay paghatol ng Diyos sa ngayon. So, kapag pala po tayo ay hinahayaan ng Diyos na magpatuloy sa kasalanan, ito po pala ay paghahatol ng Diyos sa atin. So,
Yun po ay napakahirap isipin, ano? Tayo pala sa patuloy na paggawa ng kasalanan, yun ay pangkasalukuyang hatol ng Diyos. At sinasabi nga po dito, paghatol pala ng Diyos sa kasalukuyan ang hayaan ng tao sa lalo pang kasamaan. Kung iisipin natin, ito ay napaka-miserableng kalagayan na nagpapatuloy sa kasalanan. Ito pala ay paghatol ng Diyos. So, ano man ang ating katayuan sa buhay, maaari tayo ay maganda ang takbo ng ating karir. Tayo ay maayos ang takbo ng buhay at nagagawa natin yung mga gusto natin gawin o iba pang katayuan natin. Ito po pala, kung ikaw ay patuloy na nagpapatuloy sa kasamaan, ito po pala ay sa pantong ito tayo po pala ay hinahatulan ng Panginoon. So, meron pong present na paghatol kapag tayo ay patuloy na gumagawa ng kasamaan. Ang punto po rito, ang puot ng Diyos ay tatanggapin ng mga tao nagpapatuloy sa kanilang kasamaan. Sila ay hahayaan sa ngayon at parurusahan sa araw ng paghuhukom. So, may darating po palang paghuhukom ang Diyos kung ang mga tao na nagkakasala na ay sa pangkasalukuyan sila ay hinahatulan na, may darating palang paghuhukom ang Diyos. So, ang po ng Diyos ay determinasyon ng Diyos na parusahan ang mga makasalanan dahil sa kanyang masiding pagkamuhi sa kanilang kasamaan. At ito nga po ay Diyos ay napupuot. Ang Diyos po ay hindi lang Diyos ng pag-ibig, Diyos ng kabutihan, dahil ang Diyos ay banal. Hindi siya makakatingin sa kasalanan at kamalian. Kaya ang Diyos ay namumuhi sa kasalanan, maliit man, o malaking kasalanan. Kaya paparusahan ng Diyos ang mga makasalanan. So, maging yung pinakamaliit pala natin kasalanan o yung mga malalaking kasalanan ay parurusahan ng Diyos. So, pinag-aralan natin yung sin of omission. At ito yung tamang gawin, pero hindi ginagawa. So, ito kasama rin sa hatulan ng Panginoon sa kanyang pagbabalik. At ano po ba yung sakop ng puot ng Diyos? Lahat ng ang sakop po ng puot ng Diyos ay lahat. At dahil nga po dito sa sinasabi sa Santiago, ay kung sinuway mo ang isang utos, ay sinuway mo na ang lahat. So wala po talaga sa tao ang makakagawa ng kabutihan. Dahil isang pagkakasala mo lang ay nilalamag mo lang ang lahat ng utos ng Diyos. So may hamon po dito. Tumigil at huwag hayaan ang sarili na magpatuloy sa masasamang gawa. At ito po ay yung akma do sa sinasabi ni Isaiah sa Isaiah 55:7, sabi po ni Isaiah, lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ng kanyang mga pag-iisip at manumbalik siya sa Panginoon at kanyang kaawaan siya ng aming Diyos sapagkat siya ay magpapatawad ng sagana. So, kalooban po pala ng Diyos utos sa lahat na huwag magpatuloy sa kasalanan. At tatanggapin naman sila ng Diyos kung mamanunumbalik sila sa Diyos. At meron po tayong isang case na i-discuss ngayon, yung nakasulat po sa ating handout, yung serial rapist. So, ito po ay hindi nagmula, hindi ito po biglaan nangyari. Marahil nung bata pa, ay palihim siyang nanonood ng mga pornography. So, dumating ang panahon na lagi siyang
serial rapist. So, lalo na po nga sa panahon ngayon dahil maraming mga access sa mga ganitong mga links. So, maging ang mga bata po ay maaaring matukso at ginagawa na ang panonood ng pornography. Kaya ito po'y panawagan din sa magulang na tingnan ang mga kanilang mga anak, suriin kung ano yung mga links na kanilang sinusundan. At ganyan din po sa drug addiction, marami po ang mga drug addicts na nagpatotoo na sila po ay nagsimula sa pamamagitan ng patikim-tikim, maaari silang nag-explore. Ano ba ang epekto ng kapag ikaw ay nasa ilalim ng droga? Kaya dumating po ang pagkakataon na sila po ay humantong sa drug addiction, lumala po ang kanilang kalagayan, at para po masustenahan ang kanilang bisyong ito, sila po ay gumawa ng mga hindi tama, mga krimen, at marami pong mga drug addicts din ngayon na nasiraan na ng pait dahil sa epekto ng droga. So, meron pong araw ng paghuhukom. At basahin po natin ang teksto tungkol dito. Basahin po natin ang Roma chapter 2 verses 5 to 11. At ang puna po rito, habang ang puot ng Diyos ay isang katotohanan sa kasalukuyan, nagtalaga siya ng isang araw na dito ay ibubus ang lahat ng galing ng Panginoon, ang araw ng kaputan, the day of wrath. So, kung tayo ngayon ay nabubuhay sa kasalanan, tayo po ay hinahatulan ng Panginoon at darating ang isang araw na tayo ay parurusahan ng Panginoon sa pagbabalik ni Kristo. At sabi po nga po rito, ang araw ng kapuutan o yung day of wrath ay ang paghuhukom ng Diyos na mangyayari sa ikalawang pagparito ni Kristo. At ayon nga sa mga gawa, chapter 17, verse 31, nang mangaral si Pablo sa mga taga-Athena, sinabi po niya matapos siyang mangaral, sapagkat itinakda niya ang isang araw kung kailan niya hahatulan ang sanlibutan ayon sa katuwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga. So yung lalaking kanyang itinalaga ay si Kristo. So tiyak na darating ang final judgment, tiyak na darating yung the day of wrath, dahil ito ay itinakda na ng Diyos. Gayunpaman hindi natin alam kung kailan ito mangyayari. Ang patuloy na katigasan ng puso at hindi pagsisisi ay lalong nagpapabigat ng parusa. Nagtitipon ka para sa iyong sarili ng puot sa araw ng kapuotan. Ganun po pala ang kalagayan ng mga makasalanang wala pa kaligtasan. Sila po, Panginoon, habang sila ay nagkakasala, tinitipon nila yung puot hanggang dumating ang Panginoon at sila ay hatulan ng Panginoon. So, ganun pala, no? Tinitipon natin para tayong nag-iipon sa alkansya ng puot ng Diyos. Yung kasalanan natin ay panay ang hulog natin sa alkansya, pero tayo ay hatulan ng Diyos sa pagbabalik.
At gayon din yung parang yung si Kuya Ferdy, nag-aalaga siya ng baboy, pinatataba yung baboy, pinakakain, pero pag siya'y punong-puno na mataba na, pwede nang ibenta, dadalhin na siya sa palengke para katayin. At ang patuloy na katigasan ng puso at hindi pagsisisi ay lalong nagpapabigat ng parusa. So, binanggit ko nga po ito, kung ikaw ay patuloy na ang katigasan ng ulo mo, patuloy na ipinapangaral sa iyo ang Ebanghelyo ni Kristo, pero wala kang tugon. Ang sabi po ng Panginoon dito, mas pabigat ang parusa ng mga taong nakarinig ng Ebanghelyo kaysa mga tao na hindi nakarinig. So, yung pong example natin dito, yung nangaral si Kristo po doon sa mga lugar, mga syudad na tumigil siya ng mga ilang panahon doon, nangaral siya ng Ebanghelyo, pero wala pong tumugon. Kaya sabi nga po ni Kristo, mas mabigat ang parusa niya kaysa mga tao sa Sodom at Gomora. So, ang mga taga-Sodom po at Gomora ay hindi nakarinig ng pangangaral ng Diyos. At sa verse 9, binanggit ang mga paghihirap at bigati ng mga kaluluwa sa araw na ito. At mababasa po natin ito sa Mateo chapter 25 to 45, then sa Pahayag 14 to 10, at ito po ay kung ating isa-summarize, ito po yung buot ng Diyos na kanyang gagawin sa mga tao na patuloy na nagkakasala at hindi kumikilala sa Diyos. At ang punto po, ang patuloy na pag-iwas sa mga katotohanang maliwanag na dapat sampalatayahan ay magbubunga ng kapahamakan ng kaluluwa sa impyerno. So, ito po sa verse 8, yung mga magbubunga sa impyerno, at ito po ay isang lugar kung saan napakahirap ng kalagayan ng mga makasalanang narito. So, ito po ay pagwalang hanggan. So, napakahirap kung sa init, itong mga nakaraan, tayo ay nahihirapan na, paano pa kaya sa impyerno? Conscious tayong parurusahan ng Diyos sa impyerno. So, yun ay para sa mga wala pa kay Kristo, may naghihintay na impyerno kapag ikaw ay nagpatuloy sa kasalanan at hindi ka nagsisi at nanampalataya. At ito ay kabaligtaran sa mga taong may pagtsatsaga sa mabubuting gawa na binasa po natin sa verse 7. So, hindi po ibig sabihin na ito na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Ang mabubuting gawa lang po ay bunga ng kaligtasan. So, kung ikaw ay ligtas na, gumagawa ka ng mabubuting gawa dahil ito ay inilagay na sa puso ng tao ng manampalataya sa Ebanghelyo. So, ang hamon po dito, hangarin ang makaranas ng kaluwalhatian sa kabilang buhay. At mababasa po natin dito sa verse 10 na binasa nga po kanina. At dito po sa sinabi ni R.C. Sproul sa kanyang aklat na Surprised by Suffering, sabi po niya rito, there are only two ways of dying. We can die in faith or we can die in our sin. Siguro walang may at sa Tagalog po rito, mayroon lamang dalawang maaring tugon kung mamamatay na. Maaari tayong mamatay sa pananampalataya o mamatay sa ating mga kasalanan. So siguro po, ayaw nating mamatay sa ating mga kasalanan. So kung ito ang gusto mo, sumunod ka sa Panginoon, magsisi ka sa iyong kasalanan at manampalataya kay Kristo.